Nakipagpulong si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senator Erwin Tulfo sa mga opisyal ng Chinese Embassy para pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. At live mula sa Quezon City, nauna sa balita si Mojo Merimon Reyes. Merimon, ano mga natalakay sa pagpupulong na yan? Bok, isa sa mga napag-usapan nga ay yung Code of Conduct sa West Philippine Sea ng bansang China, pati ng iba pang claimant countries. At dinaluhan nito yung pagpulong ni Senate Committee on Foreign Relations Chair Senator Erwin Tulfo. Pero Bok, hindi humarap doon sa pulong ang spokesperson ng Chinese Embassy pero may kasamang dalawang iba pang opisyalang ambasador. Pero palagay ni Tulfo, bukas ang China pumirma sa nasabing COC. Narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. By end of March, pabalik na rito yung Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard na instead na magbanatan sila dun sa West Philippine Sea, South China Sea, magkaroon na lang ng cooperation like patrol, search and rescue. Sabi ni Secretary Lazaro, yung Code of Conduct na minamadali nila. Tapos every month, starting March, mayroong dialogue meeting kasama yung other countries na claimants sa West Philippine Sea, sa South China Sea, ganun din ang China. So ongoing ito kaya sabi ni Secretary Lazaro, kuwan daw, hopefully matatapos ito by December. Merimon, napag-usapan din ba sa pagpupulong ang naging sagutan ng ilang senador, kasama na po si Tulfo at Chinese Embassy officials kamakailan? Bok, sa ngayon wala na raw bangayan sa pagitan ng mga senador at ng Chinese Embassy officials. Ipinaliwanag din ni Tulfo sa Chinese Ambassador na may freedom of speech tayo. Maging yung issue tungkol doon kay Commodore J. Tariela na pag-usapan din daw. Narito ang kanyang pahayag. Sinabi ko naman na si Tariela is under sa executive, kami is sa legislative. Tapos I was telling them na meron tayong freedom of speech dito. It's under democratic process. So sabi ko, kahit mga leaders natin dito, sinusunog yung mga effigies, sana yung mga tao. Bok, ayon pa kay Tulfo, binanggit niya sa caucus ng mga senador kaninang hapon ang napagpulungan nila ng mga opisyal ng Chinese Embassy. Bok. Pero Bok, napag-usapan ba sa caucus na yan ng mga senador ang matagal ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa? Oo, Bok, napag-usapan din sa caucus yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa maging yung mga LEDAC priority bills. Ayon kay Senator Ping Lacson, wala silang umiiral na rules sa mga senador na matagal ng absent kaya mainam daw na bisitahin muli ang mga alintuntunin ng Senado para maisama na rito ang sitwasyon ni Senator de la Rosa. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Bok. Ulat ni Mobile Journal Merimon Reyes mula po sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.